What's up mga kabasketballista? Alam naman natin na pagdating sa PBA, hindi lang talento ang umaapaw, kundi maging ang mga pitaka ng ating mga paboritong superstars. Habang may opisyal na salary cap ang liga na nasa mahigit 400,000 pesos kada buwan, alam nating lahat na iba ang usapan pagpasok ng mga kampyonato, dambuhalang bonuses at mga milyon-milyong endorsements. Sino-sino nga ba ang mga tinaguriang milyonaryo ng hardcourt na may pinakamalaking kinikita taon-taon? Handa na ba kayo sa ating countdown? Mula sa top 10 hanggang sa nag-iisang hari ng sahod sa top 1, hihimayin natin ang kanilang estimated annual earnings ngayon. Kaya wag nang magpatumpik-tumpik pa, simulan na natin ito. Magsimula tayo sa pambato ng MVP Group, ang pambansang bayani ng Meralco Bolts na si Chris Newsome. Ang kanyang estimated earnings kada taon ay 28 milyong piso. Si Newsome ang kasalukuyang mukha at puso ng kanyang koponan. Hindi lang siya maaasahan sa opensa, kundi isa rin siya sa pinakamatinding perimeter defender sa bansa na nagbigay ng kampyonato sa Meralco. Ang kanyang mataas na sahod ay hindi lang galing sa kanyang basic contract, kundi hatid din ng kanyang sunod-sunod na stints sa Gilas Pilipinas. Dahil sa kanyang consistency, athleticism at pagiging tunay na franchise player, karapat-dapat lang na mapabilang si Newsome sa mga elite earners ng bansa. Nasa top 9 naman ang tinaguriang The Machine Gun na si Robert Bolick. Matapos ang kanyang maikling stint sa Japan, bumalik si Bolick sa PBA sa ilalim ng NLEX Road Warriors na may dalang dambuhalang mega contract na nagkakahalaga ng tinatayang 32 milyong piso kada taon, kasama ang mga allowances upang maging bagong mukha ng prangkisa. Si Bolick ay isa sa mga pinakadominanteng point guards sa liga ngayon na may kakayahang bumitbit ng koponan gabi-gabi. Ang kanyang pambihirang scoring ability at clutch gene ang dahilan kung bakit handang maglabas ng napakalaking pondo ang MVP Group para makuha at mapanatili ang kanyang serbisyo. Para sa ating top 8, walang iba kundi ang The Bro ng San Miguel Beermen, si Terrence Romeo. Sa tinatayang kita na 34 milyong piso taon-taon, patunay si Romeo na ang tunay na star power ay hindi kumukupas. Bagamat hinarap niya ang ilang serye ng injuries nitong mga nakaraang taon, ang kanyang pangalan ay nananatiling isa sa pinakamalaki sa kasaysayan ng Philippine basketball. Ang kanyang pamatay na crossover at kakayahang mag-init sa scoring sa loob lamang ng ilang segundo, ang dahilan kung bakit binabaha pa rin siya ng mga endorsements. Ang kanyang dambuhalang hatak sa mga fans at lakas sa social media ang nagpapanatili sa kanya bilang isa sa mga pinakamahalagang asset ng SMC. Nasa top 7 naman ang tinaguriang The Lethal Weapon at ang angas ng tondo, si Paul Lee ng Magnolia Hotshots. May estimated annual earnings na 35 milyong piso. Si Paul Lee ang paboritong takbuhan ng Magnolia kapag crucial na ang huling segundo ng laro. Ang kanyang malamig na dugo sa mga clutch situations ang nagdala sa kanya sa tugatog ng tagumpay. Maliban sa kanyang solidong posisyon bilang franchise player ng Hotshots, si Paul Lee ay isa ring paboritong endorser ng mga kilalang lifestyle, sports at fitness brands sa Pilipinas. Ang kanyang impluensya sa mga fans at katatagan sa court ang dahilan kung bakit busog na busog ang kanyang bank account. Pasok sa ating top 6 ang tinaguriang The Baby Kraken na si CJ Perez ng San Miguel Beermen. Sa tinatayang kita na 38 milyong piso kada taon, si CJ ay naging isa sa pinakamahalagang piyesa ng nagdaang mga kampyonato ng San Miguel. Dahil sa kanyang pagsungkit ng mga Finals MVP Awards, umaapaw ang nakukuha nitong championship at one-game bonuses sa SMC. Si CJ Perez ay isa rin sa mga pangunahing pambato ng Gilas Pilipinas ngayon na lalong nagpataas ng kanyang market value sa mga commercial brands. Ang kanyang pambihirang bilis, lakas sa drive at relentless energy sa court ang nagluklok sa kanya bilang isa sa mga pinakamalaking earners ng bagong henerasyon. Ang susunod sa ating listahan ay ang itinuturing na bagong muka at puso ng Barangay Ginebra, si Scottie Thompson, na may tinansyang kita na 40 milyong piso kada taon. Mula nang makuha niya ang kanyang MVP award, naging mas agresibo ang Ginebra na panatilihin siya. Ito ay matapos siyang makatanggap ng napakalalaking alok upang maglaro sa mga liga sa ibang bansa tulad ng Japan at Korea.
Dahil sa kanyang pambihirang sipag sa rebounding, playmaking, at puso sa bawat laro, binigyan siya ng dambuhalang kontrata na mahirap tanggihan. Idagdag mo pa rito ang kanyang sariling signature shoe line at napakaraming commercial endorsements. Tunay na hari ng diskarte si Scottie pagdating sa court at sa negosyo. Pasok sa ating top 4 ang walang katulad na si The Beast, Calvin Abueva ng Magnolia Hotshots na kumikita ng humigit kumulang 43 milyong piso bawat taon. Kilala sa kanyang umaapaw na enerhiya, pisikal na laro at kakayahang guluhin ang isip ng kalaban. Si Abueva ang klase ng player na kinaayawan mong makatapat pero gustong-gusto mong maging kakampi. Ang kanyang kontrata ay sinasabayan ng mabibigat na bonuses mula sa SMC dahil sa kanyang malaking kontribusyon sa depensa at liderato sa Magnolia. Sa kabila ng mga kontrobersya noon, ang kanyang marketability at tapat na fan base ang patuloy na nag-aakyat sa kanya sa listahan ng pinakamayayamang atleta. Para sa top 3 ay si Marcio Lassiter ng San Miguel Beermen. May estimated annual earnings na 45 milyong piso. Si Marcio ang itinuturing na isa sa pinakamatinding pure shooters sa kasaysayan ng PBA. Si Super Marcio ay napatunayan ng isa sa pinaka-consistent na sandata ng SMB Dynasty. Ang kanyang husay sa pag-stretch ng depensa ang nagbigay daan sa napakaraming korona ng kanyang koponan. Dahil bahagi siya ng powerhouse na San Miguel, ang kanyang bulsa ay palaging busog mula sa mga championship bonuses na kilalang ibinibigay ng kanilang prangkisa sa mga veterano nito. Ang kanyang longevity at sniper-like precision ang dahilan kung bakit patuloy siyang pinapapirma ng mga premium deals. Sa ating top 2 spot, walang iba kundi si Japet Aguilar. Ang dambuhalang high flyer ng Barangay Ginebra sa kanyang tinatayang kita na umaabot sa 60 milyong piso bawat taon. Si Japet ang isa sa pinakamatagal at pinakapinagkakatiwalaang pilar ng sikat na Never Say Die franchise. Ang kanyang pambihirang tangkad at liksi ang kanyang naging tiket sa yaman. Bilang paborito ng milyong-milyong fans ng Ginebra, ang kanyang popularidad ay madaling naisasalin sa mga dambuhalang commercial endorsements at corporate partnerships sa labas ng PBA. Kasama pa ang mga bonuses mula sa mga punong-puno nilang kampyonato, talagang lumilipad din ang kanyang taunang kita. At para sa ating top 1, ang nag-iisang hari ng PBA hardcourt, ang The Kraken ng San Miguel Beermen, si Junmar Fajardo, humahawak ng tinatayang kabuuang kita na 75 hanggang 100 milyong piso kada taon. Si Junmar ang undisputed highest paid player sa bansa ngayon. Sa kanyang makasaysayang mga MVP awards at mahabang listahan ng kampyonato, wala nang dapat pang patunayan ang higanteng ito mula sa Cebu. Ang kanyang dambuhalang kontrata, mga umaapaw na championship bonuses mula sa SMC at ang pagiging pangunahing mukha ng mga dambuhalang brand sa Pilipinas ang nagluklok sa kanya sa rurok ng earnings pyramid. Si Junmar Fajardo ay hindi lang basta alamat sa laro. Siya ang pinakamalaking brand at pinakamayamang manlalaro sa PBA ngayon. At yan ang ating top 10 highest paid PBA players ngayon, mga kabasketbolista. Talaga namang mapapawaw ka na lang sa laki ng kanilang kinikita dahil na rin sa kanilang dugot pawis na ibinibigay sa bawat laro. Sino sa mga players na ito ang sa tingin nyo ay sulit na sulit ang bawat sentimo na ibinabayad sa kanila? At sino naman ang sa tingin ninyo ang dapat na masahurang malaki pa? I-comment nyo ang inyong mga opinyon sa ibaba. Huwag nyo rin kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga pinakahuling balita at chika sa mundo ng Philippine basketball. Hanggang sa muli, ito ang inyong kabasketbolista. Peace out!